merong inspector na dadating. Kaya magbabacuum ako. Bale, kasi namatay na yung may-ari nitong bahay, yung lalaki, yung babae na tira. Ganito para sa Amerika. Ini-inspect nila yung bahay kapag nagkaroon ng palit, pagpapalit ng ownership. Kasi yung babae na lang ang natira eh. So, darating yung inspector, appraiser, i-appraise to kung magkano na yung value ng bahay. Siyempre, magpapakitang gilas ako. Kalilinis ko lang 2 weeks ago. Kaming dalawa lang naman ang nandito. Maglilinis ako uli. Palapad papel ba? Magbabacuum ako. Ayan. Napagod agad ang caregiver. Nakakatawa lang yung buhay ng mga caregiver, ano? Swerte-swertihan lang talaga. May swerte, may malas. Pero sa tingin ko, itong trabaho ko na to ngayon, parang medyo may kasama ng swerte. Kasi, sa totoo lang, ito pong trabaho na to, nawalan ako ng trabaho pagkadating ko dito, galing galing Philippines. Kasi sa Philippines po, nung umuwi ako, marami akong kausap na pasyente at mga kung sino-sinong tao, hindi nila ako matanggap sa trabaho. Sabi ko, kung mahihintay nyo ako pagdating ko ng January from the Philippines, kukunin ko yung trabaho. Dumating ako ngayon from the Philippines dito, wala na yung mga trabaho. Nakuha na ng iba. So, ang nangyari, hanap uli ako. Isi-switch ko lang yung outlet ng vacuum cleaner. Ayan. Tapos, nung pagdating ko dito, galing nga ng Amerika, wala na yung mga trabaho. Siyempre, hindi naman ako hihintayin ng mga pasyente at ng mga agency at ng mga taong nangangailangan ng caregiver. Dahil kailangan na nila, humanap na sila ng iba. So ako, na naman. Kaya natatakot ako talagang mag-day off o natatakot akong magbakasyon. Kasi wala na akong trabahong nababalikan, nakukuha na ng iba. Itong trabaho ko na to, dahil tambay ako, pagdating ko galing ng Pilipinas, text ako ng text. Tinext ko lahat ng kaibigan ko. Tinext ko lahat ng agency. Itong agency na to, huling-huli ko siyang tinext. Tandang-tanda ko. Araw ng linggo. Araw ng linggo. Lunes ba o linggo? That was January 26 eh. O sige, basta ganon. 3:30 ng hapon. Ngayon, nung tinext ko siya, huling-huli siya, nag-reply siya after 10 minutes o 15 minutes. Tapos nag-reply siya, sabi niya, ano gusto mo? Stay in or come and go? Sabi ko, stay in. Tapos, after 5 minutes, sabi niya, submit mo sa akin yung latest ID mo. Karirenew ko lang nung ID ko. So, sinend ko sa kanya, updated. First time to. Pinakilala lang siya sa akin ng kaibigan ko eh. Binigay lang sa akin telepono ng agency, tinext ko. Tapos, ala akong dokumento doon. Ala akong dokumento pa. Tapos sabi niya, okay, submitted. Tapos, after 5 minutes uli, sabi niya sa akin, may trabaho ka na. 5 minutes, ano. Una, 15 minutes waiting. Tapos, 5 minutes. Tapos, okay, tatawagan kita uli, sabi sa akin. Tapos, tinawagan ako. Sabi niya, anong oras ka makakarating sa trabaho? Teka muna, kako, magkano ba? Nag-bargain muna kami. Sige, 10 minutes, sa address, sinend sa akin yung address. Tapos, after 5 minutes ulit, tatawagan kita. Sabi niya, tinawagan ako.
Tapos sabi niya, oh sige, agree ako sa sweldo, sabi sa akin. Tapos, ito yung address. Oh, ilang minuto ka makakarating dito? 10 minutes. Ganun lang. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 15 plus 10, 25 minutes. Tapos, wala nga 30 minutes eh. Tapos nakarating ako dito sa trabaho. Eto na ako. Di ba? Kung sarado ang pinto, magbubukas ang bintana. Nakakatuwa. Kasi, nagtatalo kami ni ate, yung kaibigan ko. Kasi nung umuwi ako ng Philippines, teka, i-on ko lang sandali yung vacuum. Kailangan kasi, teka lang ha, asan ba yung on nito? On, ayun ito. Naka-on. Ganun talaga eh. Ngayon, yung trabaho ko, bago ako umuwi, meron. Binigay ko siya kay ate. Sabi ko sa kanya, ate, pagbalik ko, hati tayo sa trabaho. Eh ngayon, ako naiintindihan ko yung iba eh. Sabi nga nung mga kapatid ko, inuuna mo yung iba, pero hindi mo iniintindi yung sarili mo. Kaya papatayin ko na muna yung vacuum na to. Isasara natin yung pinto. Yan. Kailangan lang kasi marinig niya umandar yung vacuum. Pero magbabacuum ako talaga, siningit ko lang to. Nung bumalik ako dito, nag-usap kami ni ate. Humihingi ako sa kanya ng duty 7 days. Ang gusto niya, 3 days, 4 days. 3 days siya, 4 days ako. Sabi ko, hindi ba pwede yung straight 7 days? Matagal, bago ko napapayag. Ngayon, napag-isip-isip ko, after nun, 7 days, 7 days. Sabi ko, ate, pwede ba ako? Instead of 7 days tayo, mag 2 weeks ako, 2 weeks ka. Hati pa rin, di ba? Hanggang sa makakita ka ako ng trabaho. Although, yung job ay akin talaga. Hindi kami nagkasundo. So, ako hinayaan ko na lang. Nagtampo ko doon. Kasi sabi ko nga, nung time na kailangan mo ako, hindi mo kailangan humingi ng tulong, tinulungan kita. Alam tumutulong sa kanya, ako lang eh. Ano nga siya eh, ginawa siyang pamasak butas ng mga agency dito eh. Ayoko yun, naawa ako sa kanya. Pero ngayon, hindi ako na siya doon, nakakita naman na ako eh. Nakakalungkot lang. Kasi, nung time na ikaw yung in need, naintindihan kita. Yung kinukuha ko, akin naman. Pero, ayaw niya eh. Siguro, mali nga ako. Kasi ang gusto ko, 2 weeks, 2 weeks. Pero okay na ako. So, ayun, ito na ako dito. Kaya naniniwala ako. Pag gumawa ka ng mabuti, may mabuting balik eh. Oo, may mabuting balik eh. Kaya, alam ko, at ipinapaalam ko sa inyo, sa tamang panahon, darating sa iyo yung blessings. Hindi lang blessings na hindi mo inaakala. Dahil nangyari sa akin yan. At nangyayari sa akin yan. Hindi mo dapat tignan yung nagagawa mo sa iba. Kung sa ngayon, yung pagtulong mo sa iba, parang nagiging burden pa sa'yo, o parang nagiging masama ka pa, time will come. Marirealize mo, tama lang yung mga naging moves mo. Yung mga kilos natin, okay yan. As long as hindi ka gumagawa ng against the law.
batas ng Diyos at batas ng tao. Diba? Kaya nga sabi ko nga, itong mga to, nakakabuisit kayo. Balik na naman ako sa pagpa-vlog mga beb. Singit-singit lang. Kaya yung iba na nagsasabi, unahin mo to, unahin mo yan. No. Priority ko, trabaho ko. Even to my children, sabi ko, anak, wag mo akong tawagan, tatawagan kita kung free ako. Pero in case of emergency, call me anytime. Di ba? Kasi lagi naman ako naka-online. May internet dito eh. Hiningi ko yun. Kasi nauubos yung load ko eh, di ba, no? Okay, yun po. Maglilinis na ako. Maglilinis ako talaga. Uunahin ko yung kwarto ko. Luksi, pakikita ko siyan. Ayan yung maganda kong bed. Ayan yung mga gamit ko nasa isang sulok. Hindi ako mahilig magdala ng maleta. Kasi ang laman yan, puro pagkain. Puro pagkain. Puro pagkain. Puro pagkain yan. Ito lang yung damit ko. Yan. Simple gusto mo? Simple lang naman ako eh. Ikaw lang naman ang nagpapa-komplikado ng dapat na simpleng buhay na parehong meron tayo. Ito po si Caregiver Nana ng Illinois, USA. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo. Lalo na kung ikaw ay isang legal wife.